Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sis Bebs, ang tatayo po ngayong gabi. At ang topic po natin ngayon ay Act 17 or Gawa 17. So, ang Gawa 17 po ay nahahati sa tatlo. Ang una po, ang pangangaral ni Pablo sa Thessalonica. Pangalawa po, ang pangangaral ni Pablo at Silas sa Berea. At ang pangatlo po, ang pangangaral ni Pablo sa Athens. So, i-play ko po muna yung unang bahagi bago po natin himay-himayin. Pero mag-offer po muna tayo ng panalangin sa Panginoon Diyos. So, Panginoong Hesukristo, narito po kami sa inyong harapan, aming Ama na nasa langit, aming tagapagligtas. Kami po ay nananalangin at humihingi po ng tulong at awa ninyo, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, na maunawaan po namin ang inyong salita. Gawin niyo po akong instrumento, Panginoon, upang ipahayag sa kanila ang mga nais po ninyong sabihin at ipaalam sa kanila. Kayo po, Panginoon, ang siyang mangusap sa akin. Lahat ng ito, Panginoon, ay labis naming ipinagpapasalamat sa inyo. Naway maintindihan po namin, maunawaan, at maisabuhay po ang inyong salita. Ang lahat ng ito ay tinataas at idinadalangin namin, Panginoon, sa inyo. Naway samahan po kami ng inyong Espiritu Santo. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan. Magandang gabi po sa lahat. Ayan, i-play po natin yung unang bahagi ng Gawa 17. Ika-17 Kabanata. Nangaral si Pablo sa Thessalonica. Dumaan sila sa Amphipolis at sa Apollonia hanggang sa nakarating sila sa Thessalonica. May sambahan ng mga Hudyo roon. At ayon sa nakagawian ni Pablo, pumasok siya doon sa sambahan. At sa loob ng 3 araw ng pamamahinga, nakipagdiskusyon siya sa mga tao roon. Ginamit niya ang kasulatan para patunayan sa kanila na ang Kristo ay kinakailangang magtiis at muling mabuhay. Sinabi ni Pablo, "Itong Jesus na aking ipinapahayag sa inyo ay ang Kristo." Ang iba sa kanila ay naniwala at sumama kina Pablo at Silas. Marami ring mga Griego na sumasamba sa Diyos at mga kilalang babae ang sumama sa kanila. Pero nainggit ang mga Hudyo kina Pablo at Silas. Kaya tinipon nila ang mga basagulerong tambay sa kanto. At nang marami na silang natipon, nagsimula silang manggulo sa buong lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa paghahanap kina Pablo at Silas para iharap sila sa mga tao. Pero nang hindi nila makita sina Pablo at Silas, hinuli nila si Jason at ang iba pang mga mananampalataya. Kinaladkad nila ang mga ito papunta sa mga opisyal ng lungsod at sumigaw sila. Ang mga taong ito ay nagdadala ng gulo kahit saan sila pumunta dahil sa kanilang itinuturo. At ngayon narito na sila sa ating lungsod. Pinatuloy ni Jason sina Pablo at Silas sa kanyang bahay. Silang lahat ay kumakalaban sa mga kautusan ng emperador dahil sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus. Nang marinig iyon ng mga tao at ng mga opisyal, nagkagulo sila. Bago nila pinakawalan si Jason at ang kanyang mga kasama, pinagpiyansa muna sila. Ayan po ang unang bahagi ng Gawa 17. So, pagpalain ng Diyos ang kanyang salita sa gabing ito. Ngayon po makikita po natin kung papaano sila Pablo ay dumako sa iba't ibang lugar upang ipahayag po ang salita ng Diyos. Ipinahayag po nila si Kristo, ipinahayag po nila na ang Jesus ay si Kristo. Sa araw po ng pamamahinga, sila ay pumunta sa sinagoga. Sa templo po, ipinangaral nila ang salita ng Diyos. Kaya marami ang tumanggap at nanampalataya kay Jesus. Ngunit may mga hindi rin po naniwala. Yung iba po nagduda at yung nagrema po sa akin dito, yung pagkainggit po, nakaramdam po ng pagkainggit, lalo na po yung mga Hudyo sa pangangaral na ginawa nila Pablo. So, ang mensahe po ng verses na narinig po natin yung masamang dulot ng inggit. It is the sin of a flesh po o kasalanan ng laman.
So, ito po yung mga kasalanan o isa po to sa kasalanan na gusto ng Panginoong Diyos na maalis sa ating mga tao. So, ang sabi po ng iba, yung inggit is normal lang. Normal lang na nararamdaman ng tao. Pero, hindi po siya normal na maramdaman ng tao. Kasi nga po, the word inggit pa lang is negative na. At dahil po dito po nabubuo yung iba't ibang mas mabibigat pang kasalanan. Nagmula lang po doon sa inggit. Ang sabi po sa unang Korinto chapter 3 verse 3, ang pagkainggit ay kasalanan ng laman, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iyan ay nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Yung mga tao po sa Korinto na nabanggit dito, 'di ba? Sila po ay deboto na, sila po ay mananampalataya na. Pero yun nga po no, nakakaramdam pa rin sila ng inggit. Yung pagiging nila ba, kanya-kanya, ganyan pa rin po yung attitude ng iba. Dahil po sa inggit, nagkakaroon ng alitan, ayan, nagkakaroon ng division, lalo na po dun sa church. Sa loob po ng simbahan, yun po yung dinudulot ng inggit sa buhay ng tao, kahit po nung mga panahon noon. At hanggang sa panahon po ngayon. So, sabi naman po sa Santiago 3:16, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Kaya iwasan po natin ang mainggit. So, pinakamabisang paraan po na gawin natin dito ay ang manalangin. So, kaya po natin siyang kontrahin sa pamamagitan ng panalangin. 'Di ba? Hindi po kasi ito normal na na maramdaman, lalo na po natin na mga Kristiyano na, hindi po ba? Pero ang dapat po nating gawin talaga, ipag-pray ito, i-rebuke ito, 'di ba? Dahil hindi po ito talaga nakalulugod sa Panginoon Diyos. Dito po sa napakinggan nating verses, sabi ay nainggit nga po yung mga Hudyo kay Pablo. 'Di ba? Kaya ang ginawa po niya nang hikayat ng mga tao para gumawa po ng gulo. At mag-initiate po sila ng gulo. At ayun nga po, para mapaalis itong si Pablo, kasi andun na nga po, nainggit sila na sila Pablo ay pinakikinggan po ng tao, maraming nakikinig kala Pablo, lalo na po na marami ang nagtiwala sa Panginoong Hesukristo na siyang inaaral ni Pablo. Gusto po kasi nila, 'di ba? Parang sila lang yung yung papakinggan, yung aral lang nila yung papakinggan. Kaya nakaramdam po sila dito ng pagkainggit. At dito po talaga masasabi nating naging selfish sila. Kaya yun nga po, nanggulo po sila. Yung mga tambay doon, tinipon nila. So parang ngayon lang din po, parang nangyayari sa panahon natin ngayon na ganun din, pupunta sa EDSA, babayaran. Bakit alam ko pong babayaran? Dahil isa po ako sa hinihikayat noon para mag-rally at may kabayaran niya pong ipapalit. Tapos, pa daw, libre food pa, ganyan. So, noon pa rin po pala, nangyayari na yung ganito at hanggang sa magpahanggang ngayon. Parang ganun pa rin tong mga estilo ng mga ganito, lalo na po sa sa politika, 'di ba? So, wala naman po talaga nakakaligtas sa inggit. And kahit ako po, minsan nakakaramdam nito, lalo na po nung hindi po ako hindi pa po talaga ako Kristiyano. Talagang, sabi ko nga, diba itong nararamdaman ko, inggit ba to? But parang, dapat meron siya, meron din ako, parang ganun. So, sa GC, pag may bumiling bag, dapat meron din ako. Pero, syempre, ngayon po na Kristiyano na tayo, pag nakakaramdam po tayo ng ganito, ang gagawin ko po, nire-review ko po talaga kagad. At talagang nananalangin po ako na, Panginoong Hesukristo, linisin niyo po ang aking puso. Panginoon, alisin niyo po tong ganitong pakiramdam dahil alam kong hindi po
nyo ito ikinalulugod. Linisin nyo po ang aking puso. At in Jesus' name, iwinawaksi ko po ang pakiramdam na ganito. Diba? Ayun po yung, yung ginagawa ko pag ako po'y nakakaramdam ng ganyan. Ayan, idasal po talaga natin pag nakaramdam na tayo ng ganitong pakiramdam, no? At para mapasmile po natin ang Panginoon dahil hindi po talaga ito ikinalulugod ng Panginoon. Ito nga po ay isa sa gusto niyang basahin. Ating maiwaksi, mabago sa atin bilang isang Kristiyano. So, sa sa Galatians 5:21 or 19 to 21, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Nagsasamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. So, dito po sa Galatians 5:19 to 21. So, particularly sa 21. So, makikita po natin na yung inggit ay ka-level ng mga malalaking kasalanan. 'Di ba? Kaya ang gawin po natin, maging masaya po tayo para sa iba. Pag may nakikita po tayong asenso, pag nakikita po tayong kapatid, maging masaya po tayo sa kanila, yung mga bagay na meron sila na wala tayo, ikasaya po natin, ikalugod po natin. Kasi bilang isang Kristiyano, hindi na po tayo sa mga material na bagay tumitingin, So, mas importante sa atin yung mga non-material things na biyaya ng Panginoong Diyos. At yung inggit na po yan, marami po talaga siyang mas mabibigat na kasalanan na nakaakibat dyan kung patuloy po nating ikikip sa ating puso. Alam nyo po ba, sa online world po ay talagang nagulat po kami kasi may mga kasamahan po kami doon na talagang nabiktima ng inggit. Alam nyo po ba, best friend pa po sila. Dahil sa inggit niya, nagplano siyang patayin yung kaibigan niya. Talaga namang namatay sa kasamaang palad. Dahil lang po yun nag-start sa inggit. Dahil nga, naging successful po yung tao na to. At napatunayan po na siya po yung mastermind sa pagpapatay doon sa tao na yun. So, kilala po yun sa online world. Pero, yun nga po noon dahil lang sa inggit. So, sa gabi pong ito, let us have a reality check. So, nangyayari ba sa akin? Nangyayari ba sa iyo ito, yung ganitong pakiramdam? Definitely po, oo, no. Ngayon po, pag nilay-nilayan natin, ngayon po na Kristiyano na tayo, nakakaramdam pa rin po ba tayo ng ganito? Ngayon po, sa oras na ito, ay may ganito pa rin po ba sa puso natin? Ba ang gawin po natin? Isuko po natin dito sa Panginoon. 'Di ba? Ilapit po natin sa Diyos ito, isuko natin lahat dahil nais po ng Diyos na mapagtagumpayan po natin itong negativity na to. Kasi alam naman po natin na ito ay pakala rin ng kalaban, 'di ba? Siya yung nag-feed sa atin nito. So nasa sa atin na lang kung entertainin ba natin. So since bilang mananampalataya, ayaw na po natin 'yun. Gusto na po natin mapasaya ang Panginoon Diyos at hindi si taning at hindi po ang kalaban. So, ayan. Dahil nga po yun, ang nais ng Diyos na mapagtagumpayan natin ito. Sometimes po ang inggit, di natin po yan napapansin. But, it's happening inside. Nararamdaman po kasi natin yun. So, the Lord want you to become victorious Christian. And this is one thing na kailangan talaga nating isuko sa Panginoon Diyos. So, yan po yung nagrema sa akin. If I'm not mistaken, nasa verse 5 po talaga yan. Na, ayan po yung nagrema sa akin, yung pagkainggit ng mga Hudyo kay Pablo. Dahil, makikita mo po talaga na nakikinig sa kanya yung mga tao. So, dumako po tayo sa pangalawang bahagi ng Acts 17. Ayan, ipi-play ko po ulit. Sina Pablo at Silas sa Berea. Kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea
Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonika. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Marami sa kanila ang sumampalataya, kabilang dito ang mga Griegong babae na kilala sa lipunan at mga Griegong lalaki. Pero nang marinig ng mga Hudyo sa Tesalonika na nangaral si Pablo ng salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon at sinulsulan ng mga tao na manggulo. Kaya inihatid ng mga mananampalataya si Pablo sa tabing dagat, pero sina Silas at Timoteo ay nagpaiwan sa Berea. Ang mga taong naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Athens. Pagkatapos, bumalik sila sa Berea na dala ang bilin ni Pablo na pasunurin sa kanya sa Athens sina Silas at Timoteo. Nangaral si Pablo sa Athens. Ayan, dun po muna tayo sa pangalawang bahagi. So, para po sa mga bagong pasok, quick recap po tayo sa nangyari sa unang bahagi. Ang sulat ni Pablo sa Tesalonika. Si Pablo at Silas ang nagpioneering sa Tesalonika, mga 50 AD, at nangaral po siya sa sinagoga sa loob ng 3 sabat at maraming naniwala sa kanyang Hudyo at Hintil. Ngayon, nagalit sa kanila yung mga Hudyo. Nagkagulo ang bayan dahil sa mga paratang at paninira ng mga Judaism o yung mga Hudyo na to. Dahil sa kaguluhan o persecution, pinatakas ng mga kapatiran sina Pablo at Silas. At nagpunta nga sila sa Berea galing sa Tesalonika. So, dito naman po sa pangalawang bahagi ng Acts 17, yung pagpunta nila sa Berea. So, ang katanungan po dito, kumbaga maiko-compare po natin kung anong uri ng mananampalataya yung mga nasa Thessalonian at Berean. So, ang tanong po dito, bakit madaling maunawaan ng mga Berean people ang salita ng Diyos? So, ayan. Pag-usapan po natin yung naging misyon nila Pablo sa Berea. So, ano nga po bang karakter ng mga Diyos doon o yung mga mananampalataya rin doon kaysa dun sa mga taga-Thessalonican? Bakit mas madaling nakaunawa yung mga Berean people sa salita ng Diyos? May 3 reason po kung bakit mas madali nilang naunawaan ang salita ng Diyos kaysa sa mga taga-Thessalonica. So, una po dito, dahil dahil bukas ang isipan nila sa tagapangaral at sa mga salita ng Diyos. So, meron po kasi silang noble character na tinatawag. So, mababasa po natin yan sa verse 11. So, sige, let's start po muna in verse 10. So, Gawa 17:10 to 11. Nang gabi ring iyon, ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. So, sa verse 11 po, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa Hudyong taga Thessalonica. So, pansinin po natin ang sabi dyan. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa Thessalonica. So, sa English po, mga kapatid, ang sabi po sa Acts 17:11, these were more noble than those in Thessalonica. So, anong ibig sabihin po ng noble? Means po, mas mararangal. Sa ibang translation po, bukas po yung isipan nila, mababait, o di kaya po they are more respectful. Yung mga tao po yan sa Berea. So, welcome na welcome po sina Pablo at ang kanyang mga kasama na magpahayag ng salita ng Diyos doon sa sinagoga ng mga Hudyo kaysa sa sinagoga ng mga Hudyo sa Thessalonica. So, I just want to remind sa statement na
na sinasabing mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa Hudyong taga Thessalonica. Hindi po ito yung yung Thessalonian Church. Hindi yun po ang tinutukoy. Ang tinutukoy po dito sa konteksto na to yung mga yung mga taong Hudyo sa sinagoga doon sa Thessalonica. Hindi po yung church, hindi po yung Thessalonian Church. Magkaiba po talaga yun, no? Yung tao po yung may problema dito. So, basahin po natin ito sa Gawa 17. Balikan po natin yung Gawa 17:5. So, ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit hinahanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. So now, kung Thessalonian Church naman po, mga kapatid, ang tinutukoy, pambihira po ang kanilang pananampalataya. So, hindi po tinutukoy ang Thessalonian Church dun sa pahayag na na yung sa inggit-inggit, hindi po. Ang mismong tao po yun. Yun nga po yung mga Hudyo. Ang sabi nga po sa unang Thessalonica, chapter 1, verse 3 and 7, binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng iyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Sorry po. So verse 7 naman po, kaya naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. So mapapansin po natin na talagang huwaran ang Thessalonian Church. Now, balik po tayo dun mga kapatid sa mga Hudyo sa Berea. Ang sabi po sa verse 11, mas bukas nga po ang isipan nila kaysa sa Thessalonica. Ang message po ng Panginoon dito na dapat natin matutunan, kung bukas po ang puso ng bawat isa sa salita ng Diyos at tunay na tagapangaral, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, sigurado pong madali itong mauunawaan. At tunay na makakaunawa, yung mga tunay na makakaunawa ay sigurado pong mababago po ang buhay. So, ayun po ang mensahe ng ating Panginoong Diyos dito. So, sa pakikinig po ng salita ng Diyos, kailangan po natin maging humble. So, dapat humble lamang po tayo. Dapat open-minded po tayo. Huwag yung agad nag-iisip po tayo ng negative. Yung naghahanap po tayo ng mga mali. Diba? Kasi marami pong ganyan. At isa po ako dyan dati, no? Na talagang hinahanapan ko ng mali yung mga Christian na nagsishare po sa akin. Kasi nga po, ako po ay, di ba, Katoliko noon. So, malaki po talaga yung pagkakaiba nung belief natin. So, ang kinakailangan po natin gawin, tapusin po muna natin yung mensahe. Di ba? Yung mensahe na sinasabi sa atin, nung katulad nga po nun, yung mga Christian, hindi ko po tinatapos, parang negative na ako kagad. Ay, di ganun yan. So, ang gawin po natin, tapusin po muna natin talaga, maging open-minded po tayo at maging humble. Wag po tayo magmalaki sa kanila na parang mas may alam tayo. Na, alam niyo po yun, ako ganun din natin, no? Na, hindi mo ganyan yan. Ako, ganito yung alam ko, i-insist mo yung alam mo, hindi po. Patapusin po natin sila, pakinggan po natin sila. At syempre po, dapat po matutunan po natin muna na na makinig, magpahalaga po sa mga sinasabi rin ng ibang tao. At yung mga pulutin po natin yung mga aral na makakatulong at makakapagpalago sa atin. At syempre, wag naman po natin pulutin yung mga hindi na makakabuti sa atin. Lalo na po yung sa salita ng Diyos. At sa mga lingkod ng Diyos, siguradong yung mga lingkod ng Diyos, dapat po talaga alam po rin natin yung sinasabi natin. Alam natin yung isinishare natin. So, dapat katulad po ni Pablo, no, na si Pablo, bago siya sumabak sa Thessalonica at Berean, talaga pong nag-aral siya ng siniyasat, sinaliksik niya po talaga yung
salita ng Diyos bago siya nangaral. So, hindi po tayo pwede susugod lang sa gayra ng wala tayong alam at wala tayong bala. So, imbis na gusto po natin na makaakay, baka lalo pa po silang lumayo. Ayan. Bakit nga po, 'di ba? Sabi nga, bakit madaling naunawaan nila? Kasi nga po, bukas ang kanilang isipan. So, maging katulad po din natin sila na buksan po natin ang isipan natin. Makinig po muna tayo. Huwag po muna tayong negative. Huwag tayong nega. Diba? Ako nega talaga ako dati. So, ayan po yung unang rason kung bakit madaling naunawaan ng mga Berean people. Pangalawa po, dahil willing-willy sila sa pakikinig. Mayroon po silang tinatawag na great eagerness. Diba? Great eagerness. Ito po yung naramdaman ko nung bago akong mananampalataya. No? Great eagerness. Talagang gustong-gusto ko po talagang makinig ng salita ng Diyos. Nabibitin ako. Talagang eager na eager ka. Kasi, kumbaga, parang bago sa akin yun eh. So, nung time na yun, para akong Berea, nabukas po yung puso at isipan ko na makinig, no? Hanggang sa nabibitin na nga ako. Nakakatawa lang nun na andun po talaga yung eagerness mo, pakinggan ng salita ng Diyos, na talagang, ang sarap niya makinig, ang sarap niya na nauunawaan mo na. 'Di ba? So, basahin po natin sa Gawa 17:11. Willing-willy silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo. So, ibig pong sabihin, basahin po natin sa English, sa King James Version naman po. Ang sabi po sa Acts 17:11, and they received the word with all readiness of mind. Bukas po ang kanilang isipan. 'Di ba? So, tinanggap nila yung salita ng buong kaisipan. So, basahin din po natin sa NIV version, ang Acts 17:11. For they received the message with great eagerness. Diba? Yun nga po yung tinatawag na great eagerness. Diba? Readiness of mind. So, ibig pong sabihin, sabik na sabik po sila, talagang mararamdaman po nila yung pananabik sa message. Meaning po, willing-willy talaga, gustong-gusto nila, excited po sila, at interesado po talaga sila. Itong mga Berean people na mapakinggan pa yung salita ng Diyos na itinuturo ni Apostol Pablo. So, para po itong ulam, no, na yung tipong, aroma, amoy pa lang, natatakam ka na. So, ganun din po sa mga Berean people. At ganun din po yung naramdaman ko dati. Para talaga siyang ulam, di ba? Pag may ulam po, maamoy mo pa lang, gutom na gutom ka na. Gusto mo na po talaga siyang matikman. Gusto mo na siyang makain. At pag nakain mo naman po, para rin yung mga masasarap na ulam, yung salita ng Diyos. Once na nakain mo na, parang you want more pa. Parang ganun, di ba? Talagang grabe. Ang sarap po talaga. Itong Word of God ay talaga pong food of the soul. Food, diba? Word of God, yan po ang food of the soul. So mga kapatid, ganito ang pakiramdam din ng mga Berean people habang nakikinig sila sa message ni Pablo. 'Di ba? Habang nakikinig sila dun sa Word of God. Kaya 100% po, may mauunawaan sila. Kasi nga po, bukas ang kanilang isipan. At talagang willing-willy silang makinig sa salita ng Diyos. Compare po sa panahon natin ngayon, pag nagsasalita na ng tungkol sa Diyos, 'di ba? Iba po, parang ako dati, corny, awkward. Parang gano'n, kinikilabutan ako sa corny, 'di ba? Pero syempre nung natikman ko na po kung gaano kasarap ang salita ng Panginoon Diyos, ako naman po yung naguhumabol na gusto ko pa. So nangyayari po talaga ito, 'di ba? Nangyayari pa rin talaga siya ngayon. Kahit po sa mga kapatiran natin, 'di ba, pag tungkol na sa salita ng Diyos, pag nagpe-preach na si pastor, nako, hindi na mapakali, hindi na mapalagay, inaantok na. 'Di ba? Ang iba nga po, hindi po nila natatapos yung baga kalahati na bago dumating dun sa church. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Pero hindi naman po lahat, hindi po ba? So, dapat hindi po tayo ganito. Hindi po natin katamaran o ano bang tawag dito. Huwag po nating sayangin ang makapakinig ng salita ng Panginoong Diyos. 'Di ba? Paano ba?
So, ayun nga po, paano tayo makakapag-win ng tao kung ganito po yung attitude natin? Wala po yung willingness, wala po yung eagerness, 'di ba? Lahat naman po tayo, isa sa goal po natin ay makapag-win o makapag-akay ng mananampalataya patungo kay Kristo. Kung ganito po yung attitude natin, sa tingin niyo po, makakaakay po tayo? Baka nga po maging katisuran pa po tayo sa kanila na tayo mga ngaral, tapos hindi rin naman nakikita sa atin. Siya nga, hindi umatin ng church. Kung umatin pa ng church, hindi naman nabubuo, hindi sinasa puso yung preach ni pastor, 'di ba? Kaya mga kapatid, gayahin po natin ang mga Berean people na talagang makikita doon yung eagerness nila, 'di ba? At yung mga Berean people po na naging Berean church na, kasi nga po willing-willy sila at seryoso silang nakikinig sa pangangaral ni Apostol Pablo. Kaya mas nauunawaan po talaga nila. So, bakit madaling naunawaan ng mga Berean? Kasi nga po, willing-willy talaga silang makinig. They have great eagerness. So, pangatlo po, dahil sinasaliksik nila araw-araw ang kasulatan, examine the scriptures every day. So, basahin po ulit natin sa Gawa 17:11. So, yun na naman. Kasi talaga ito po yung yung nagrema sa akin dun sa napakinggan natin at nabasa ko po. At sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. O yung sinasabi ni Pablo yun. Sa English po, and search the scriptures daily. Ito po mga kapatid yung sa Old Testament na scripture, yung sinusuri nila. So, kung totoo nga po ba talaga yung sinasabi ni Apostol Pablo. So, ano po ang mensahe ng Diyos na dapat nating matutunan dito? So, dahil araw-araw po nilang binabasa, sinasaliksik ang salita ng Diyos, ang dapat po nating, ang mensahe po ng Diyos dito, una po, wag po tayo basta-basta maniwala sa preacher. 'Di ba? Yung mga nagsasalita, yung mga napapakinggan natin, wag po tayo basta-basta maniwala. Suriin po nating mabuti sa Biblia kung gaano po katotoo yung mga sinasabi nila. Naaayon po ba to sa konteksto ng Biblia? Suriin din natin yung buhay at pamumuhay nila. 'Di ba? Kung baga, alangan naman po na salita ka lang ng salita pero hindi naman nakikita sa kung naipamumuhay ba nila ito, 'di ba? Kung talaga bang sinusunod nila yung pinipreach nila sa atin. So, dito po pinapakita, wag po basta-basta maniwala kasi hindi naman po lahat ng nagsasalita sa atin ay kinakailangan nating pulutin. Wag tayo basta-basta maniwala, kinakailangan tayo po mismo ay magsiyasat din, mag-research din kung totoo ba yung sinasabi nila. Kasi nowadays po, marami na po talagang false prophet na tinatawag. So, sila rin po yung tinatawag, ginagamit ng kalaban para po madeceive tayo. So, gaya po ng mga Berean, magsaliksik po tayo. Siyempre, buksan po natin isipan natin, ang puso natin na makinig, pero wag po tayo basta-basta maniwala. Kailangan po muna nating magsaliksik. So, number 2 po, dapat po siyempre may sarili kang Biblia. So, basahin mo ito, at gawin po nating otoridad ng buhay natin. At syempre po, ipamuhay nga po natin yung nababasa at mga nakasulat dito. So, paano nga naman po tayo makakapagsuri kung wala tayong Bible? Wala tayong sariling Bible. Kaya, salamat sa mga kapatiran na, nagdo-donate sila ng Bible. At napaka po talaga yun, more than money, yung halaga nung Bible, no? Kasi hindi naman po lahat ay may Bible. Kahit ako po noon ay pinangarap ko na magkaroon na ng Bible na, 'di ba? Dati nga sabi na alikubukan lang, 'di ba? Kaya yung mababasa po natin doon, o kung ngayon nga po napakapalad po natin kasi meron na tayong audio Bible, 'di ba? Lalo na po sa mga taong sobrang busy na sa trabaho, sa bilis ng pamumuhay natin ngayong mga panahon na 'to. Ayan, may audio Bible na po tayo. Ngayon po, talaga pong, naka-background po yan sa aking audio Bible, lalo na po pag may ginagawa. At syempre po, ang pangatlo po, ang bawat tao ay may kakayahang makaunawa sa salita ng Diyos. Basta magsusuring mabuti.
let's ask the Holy Spirit po to guide us. At syempre po, magdasal tayo. So, ito na nga po yung mga dapat tandaan ng mga nagsusuri o yung mga nag-i-study ng Bible. So, number 1 po, tingnan ito ayon sa konteksto. Hindi ibig sabihin na nagbabasa ka okay na yon. Dapat po tingnan po natin yung tamang konteksto nung binabasa natin. Halimbawa po, sino ba ang nagsulat, saang lugar, sino ang audience sa talata, ito ba ay symbolic, ito ba ay figurative, ito ba ay parable, ito ba ay literal o spiritual. So, ganyan po mga kapatid, ang pagsusuri ng talata dapat naayon sa tamang konteksto. So, ayan po, yung sa pag-aaral ko po ng ayan nga po, ine-explain sa amin doon na this is a figurative, ganyan, yung, kunyari, yung Israel, lang yon, spiritual Israel, yung mga ganyan po. So, unti-unti po sa pag-aaral po, talagang ang dami po nating matututunan. 'Di ba? Kaya, yun nga po, suriin po muna natin. Dapat po nasa tamang konteksto. At kung tayo naman po ay may kalituhan, nandiyan naman po ang ating mga leaders, andyan po yung ating pastor para magtanong tayo. Kasi, yun nga po, no, hindi po biro ang pag-aaral ng Biblia. So, kailangan natin na maging seryoso dito. Kasi maaaring talagang minsan po nakakalito po siya. Kasi kumbaga, figurative lang pala yun, hindi naman pala siya literal. Parable, ito parable yun. Parang hindi natin ititake siya as literal. So, yun nga po, kinakailangan po talaga natin na continuous na pag-aaral sa Biblia. At malaking tulong po yung, pakikipag-usap, pagtatanong, diba, sa ating mga leaders and pastors. So, number 2 po, kapag nagbabasa ka o napakinggan mo ito sa ibang preacher, huwag mo agad pulutin, gawing aral o doktrina ang mga ito. Kumbaga, huwag kang mabilis maniwala. Hindi ko mo gumagamit sila ng mga talata o mga biblical word. 'Di ba? Maniniwala ka na kagad. Kumbaga, papakinggan mo rin syempre yung ibang paliwanag. Hindi lang yung isang tao na yon. So, wag po tayo basta maniwala, lalo na yung mga matatamis ang dila. Talagang, kasi ganyan din po ako dati eh. Since wala po kong kaalam-alam sa Biblia, pag may nagsalita pa na according to verse, ganyan-ganyan. Talagang parang wow, convincing. So, maniniwala na kagad ako. So, hindi po pala dapat ganun. Hindi po ba? So, makinig din po tayo sa ibang paliwanag. Kung nalilito tayo, yun nga po, magtanong tayo sa ating mga pastors o mga leaders. And then, tayo po mismo, saliksikin din po natin. Ngayon nga po, napakapalad natin dahil ang dami na pong ways para talaga magsaliksik. Hindi, basta lang tayo pupulot na lang kaagad. Hindi po natin alam kung mali ba yun, kung tama ba yung katuruan na yun. So, ayun nga po, muna tayo, pakinggan din natin yung iba at saliksikin talaga natin. So, number 3 po, kung mag-search o hindi ko makita. Dilim kasi dito. Kung mag-search o mag-aral ka ng Biblia at ang intensyon mo naman ay pagdidebate, pagsisira sa kapwa, pagyayabang, pagtatakip sa mali mong prinsipyo at doktrina, sigurado pong hindi bibigyan ng Diyos ng tunay na pagkakaunawa at walang mababago sa iyo. Kasi iba po ang intensyon ng pagsusuri mo. So, dapat po pala, pag nagsuri rin tayo, dapat clean yung heart natin, yung mind natin, walang hidden agenda, walang masamang agenda. Dapat hindi po ito yung tayo yung mag-glorify. Hindi po ba? Dapat ang mag-glorify po dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, dapat no hidden agenda. Kasi, alam po ng Panginoon Diyos yan. Maaaring malinlang natin yung iba kasi may mga magagaling magsalita. Malinlang natin yung iba na tama yung intensyon natin, pero hindi po natin malilinlang ang Panginoon Diyos dahil alam niya po kung ano po ang nasa puso natin. Pag ganito na po tayo, kinakailangan na po natin yan na talagang i-rebuke ito at idasal at hingin ng tawad para bigyan po tayo ng kaunawaan ng Diyos dun sa inaaral natin. Kasi kung ganyan nga po,
sigurado pong hindi galing sa Diyos yung ibibigay na pagpapakaunawa sa inyo dun sa inaaral nyo. Huwag po ganun. And then, syempre, number 4 po, ang tamang aral ay humihingi ka dapat ng patnubay sa banal na espiritu. Basahin mong may pagpapakumbaba. At paniwalaang may mensahe ang Diyos mula sa talatang iyong binabasa. Kumbaga, gawin po nating final authority ang salita ng Diyos. At syempre, ipamuhay nga po natin ito. O yung lagi kong naririnig kay Mimi Janet na walk the talk. Diba? Ayan po. So, hihingi po talaga tayo dito ng guidance sa Panginoong Diyos. Dahil pag ang guidance po ay nanggagaling sa Holy Spirit, hindi po tayo maliligaw at talagang magugulat na lang po tayo, mauunawaan po natin to. Kahit ako po noon, no, ganun, na dati kasi sabi, basahin mo yung Biblia, hindi ko maunawaan. Kasi nga po, hindi ko hiniling, hindi ako nagdasal. Akala ko maunawaan ko siya base sa sarili kong kakayahan, pero hindi po ganun yun. Hindi po natin siya kayang unawain base sa sarili nating pamamaraan o sarili nating kakayahan. Lahat ng ito ay galing sa ating Panginoong Hesukristo. We should be guided by the Holy Spirit. Magugulat ka po talaga ako noon ay talagang napapatalon pa. Nung naunawaan ko, wow, sarap, naunawaan ko siya finally, parang ganun. So, pag guided po tayo ng Holy Spirit talaga, naku, mabilis lang po nating mauunawaan na talagang kakausapin po tayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po na Biblia. At ito nga po yung ginawa ng mga taga-Berea. Habang nangangaral si Pablo, talagang sinasaliksik nila kung totoo nga ba yung sinasabi ni Pablo. Araw-araw po nilang binabasa at sinasaliksik nila yung kasulatan at marami nga ang nakakaunawa at sumampalataya. Sa pangangaral ni Apostol Pablo, basahin po natin ang verse 12. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon. Gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at babaeng kinikilala sa lipunan. So, kita nyo po, diba? Kita nyo po, mga kinikilala pa sa lipunan. Kaya, naging naging Berean Church. Tinawag po silang Berean Church. Ngayon na po ang tawag sa kanila ngayon. Kaya, ganun na lamang ang mga taga-Berean, kaya gano'n na lang na madali nilang naunawaan yung mga salita kasi diba sinasaliksik po nila, iwiling-wili sila, kumbaga bukas ang kanilang kaisipan. Ayan. So gaya po ng mga taga-Berean, diba para madali po nating maunawaan ang salita ng Diyos, saliksikin din po natin ito, maging open-minded din po tayo. Maging katulad po nila tayo na hindi basta-basta madadaya, lalo na nung mga huwad na propeta o yung mga false prophet na tinatawag. At yung mga magagaling magsalita lang at yung mga matatamis ang dila. So maging Berean po tayo, no? Na wag basta-basta maniwala. Magsaliksik din po tayo, wag tayo basta tanggap ng tanggap lang. Kasi yun nga po, baka kalaban na pala yung pinapakinggan natin. Hindi po ba? So, yan po ang second part natin. Ngayon po, dumako po tayo sa third part. Saan na po ba tayo? Habang naghihintay si Pablo kina Silas at Timoteo sa Athens, nakita niyang maraming Diyos-Diyosan doon at lubos niyang ikinabahala ito. Kaya pumasok siya sa sambahan ng mga Hudyo at nakipagdiskusyon sa kanila at sa mga hindi Hudyo na sumasamba rin sa Diyos. Araw-araw pumupunta rin siya sa plaza at nakikipagdiskusyon sa sino mang makatagpo niya roon. Dalawang grupo ng mga tagapagturo ang nakipagtalo kay Pablo. Ang isa ay tinatawag na mga Epikuryo at ang isa naman ay mga Estoico. Sinabi ng ilan sa kanila, "Ano kaya ang idinadaldal ng mayabang na iyan?" Ang sabi naman ng iba, "Iba yatang Diyos ang ipinangangaral niya." Ganoon ang sinabi nila dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Isinama nila si Pablo sa pinagtitipunan ng mga namumuno sa bayan na tinatawag na Areopagus. Sinabi nila sa kanya, "Gusto naming malaman ang bagong aral na itinuturo mo. Bago kasi sa aming pandinig ang mga sinasabi mo, kaya
Gusto naming malaman kung ano iyan. Sinabi nila ito dahil ang mga taga-Athens at mga dayuhang naninirahan doon ay mahilig magdiskusyon tungkol sa mga bagong aral. Kaya tumayo si Pablo sa harapan ng mga tao roon sa Areopagus at sinabi, "Mga taga-Athens, nakita kong napakarelihiyoso ninyo, sapagkat sa aking paglilibot dito sa inyong lungsod, nakita ko ang mga sinasamba ninyo. May nakita pa akong altar na may nakasulat na ganito, para sa hindi nakikilalang Diyos. Itong Diyos na inyong sinasamba na hindi pa ninyo kilala, ay ang Diyos na aking ipinangangaral sa inyo. Siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa, kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao, dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin, maging ng lahat ng pangangailangan natin. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi at ipinangalat sa buong mundo. Noon pa'y itinakdanan niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila'y mabubuhay dito sa lupa. Ang lahat ng ito'y ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo'y nabubuhay at nakakakilos. Katulad din ang sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos. Huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos ang ginto, pilak, o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo, sa pamamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, pinagtawanan siya ng ilan. Pero sinabi naman ng iba, "Bumalik ka uli rito, dahil gusto pa naming makinig tungkol sa mga bagay na ito." Pagkatapos umalis si Pablo sa kanilang pinagtitipunan. May ilang lalaking kumampi kay Pablo at sumampalataya kay Jesus. Ang isa sa kanila ay si Dionysius na miyembro ng Areopagus, at ang babaeng si Damaris, at may iba pa. Ayan po ang huling bahagi ng Gawa 17. Ayan po yung verse 16 to 34. So, ang katanungan ko po dito sa napakinggan natin, bakit minsan nakakaramdam tayo ng pagkalungkot? Ayun, nakakaramdam ka ba ng espiritual na pagkalungkot dahil sa nakikita mo mismo sa ating mga kapatiran na namumuhay ng di tama sa Diyos? So, alam niyo mga kapatid, si Pablo, kung titingnan po natin ang konteksto, siya po ay galing sa pangangaral sa Thessalonica at pagkatapos siya ay nagtungo sa Berea at sa Atenas. Yung Atenas po, yung Athens. Ang Athens po ang sentro o capital ng Greece. Dito po maraming matatalino at mga dalubhasa. Mahilig po yung mga tao dito na makipagtalastasan, makipagtalakayan o makipagdebate. Diba? Isang maunlad din ito na So, habang naghihintay si Pablo doon sa Athens kay Silas at Timoteo, so hindi po siya mapalagay na wala siyang ginagawa, na wala po siyang misyon, di ba? Na bilang mangangaral, gusto niya mangaral. Kaya pinuntahan po niya yung sinagoga at marketplace. At dito po, nakaramdam po siya ng panlulumo at espiritual na kalungkutan. Sapagkat nakita po niya yung lugar na Atenas na punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Ayon nga po sa mga theologian, mas marami pa po yung mga Diyos-Diyosan dun sa Athens kaysa yung mga taga-Athens. So, ganun po kadami,
So, sa Acts 17:16 po, now while Paul waited for them at Athens, his spirit was provoked within him when he saw the city was given over the idols. So, now mga kapatid, balikan po natin ang ating topic, spiritual na pagkalungkot. Spiritual na pagkalungkot. So, bakit minsan ay nakakaramdam tayo ng mga spiritual na kalungkutan? May tatlo po tayong reason. May tatlong reason po dito. Dahil number 1 po, dahil sa maling paniniwala ng tao tungkol sa Diyos. So, basahin po natin sa verse 16 to 17. 16 to 17. Verse 16 to 17. Acts 17, verse 16 to 17. Habang sina Silas at Timoteo ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng Diyos-Diyosa ng lungsod. Labis niyang kinalungkot iyon. Kaya nakipagliwanagan o nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon at sa mga Hudyo at sa mga debotong tao at sino mang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. So yun nga po, nakipagliwanagan, no? Nalungkot talaga din. Nakaramdam ng kalungkutan si Pablo, gaya po natin. Ngayon, ako po talaga nung nakita ko po yung yung Mahal na Nazareno dun sa feed ko sa Facebook. Tagang nakaramdam din po ako ng lungkot at awa. Pero I was like them before po. Isa rin po akong deboto at ang asawa ko na talagang nagpupunta po kami January 9. Alam ko, nagpupunta talaga kami diyan. Talagang nakikipagbalyahan dahil lang po dun sa faith at paniniwala namin na mahawakan nga lang po yung lubid, no? Na, alam niyo po yun, talagang kahit babae po ako, talagang dahil sa faith ko, talagang balyahan yan. Sumasampa ka sa mga tao, wave of parang dagat, 'di ba? Dagat ng tao. Nako, sasampahan mo po talaga 'yun. Para lang maipunas yung tas pupunas mo yan sa'yo. Pupunas-punas mo yan sa'yo, sa may sakit. Tapos nun po, yung isang kasamahan namin na kapitbahay, talagang may sakit na siya nun, deboto rin yun. Talagang nagpumilit kami na maipahig yun sa Nazareno para lang maibigay sa kanya. Pero anyway, yun nga po. Gaya po ni Pablo, ganun po yung nararamdaman ko ngayon kasi hindi lang po nila talaga alam. Gaya ko rin po dati na ayun po yung yung paniniwala ko kasi nga po wala po akong alam. Kaya ngayon ako naman ang nakakaramdam ng pagkalungkot at pagkaawa dun sa mga tao na yun, 'di ba? Okay, ayan na po. Ayon po sa verse 16, si Pablo po napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosa ng lungsod. Labis niyang ikanalungkot iyon, maaaring lungkot at awa gaya ng nararamdaman ko. Ang nararamdaman ni Pablo, bakit? Sapagkat ibang Diyos ang kinikilala ng lungsod. Kaya po ang ginawa ni Pablo ay nakipagpaliwanagan siya una po sa Hudyo tapos sa mga deboto at pumunta po siya sa marketplace araw-araw. Itinuwid ni Pablo ang paniniwala ng mga tao sa Atenas. Ang sabi ni Pablo sa verse 29 po, kasi nailong pinag-uusapan ako. Sorry po. Ayan. Sa verse 29, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak o bato na pawang likhang isip at kamay ng tao. So, mga kapatid, kung ang idols o rebulto ay ipinahihintulot ng Diyos, lalo sa bagong tipan, hindi na po manlulumo si Pablo o makakaramdam ng lungkot at i-rebuke ni Pablo ang mga taga roon, mga tao dun sa Atenas. Kaya mga kapatid, sa panahon din natin, marami pa ding mga tao na ang kinikilalang Diyos ay ang katulad rin ng mga kinikilala ng mga taga Atenas. Yun nga po, no, yung talagang dagat ng tao. So, nangyayari pa rin po talaga ito sa atin.
Diba? Na tayo po bilang isang Kristiyano ay nakakaramdam ng lungkot, nakaka-relate kay Pablo, kasi alam na po natin yung totoo. Alam po natin, ang totoong Panginoong Diyos ay buhay. At wala po siya dun sa mga ribu-ribulto, wala po siya sa picture, hindi po siya gawa ng tao, hindi po siya gawa ng ginto, ng pilak o kahoy, napawangkat ang isip nga po ng tao. At ang Diyos na alam natin, at ang Diyos na totoo ay buhay. Diba? At nandun po siya sa langit. So, talagang nakaramdam ng spiritual na pagkalungkot si Pablo, gaya rin po natin. Dahil nga po, yun, sa maling paniniwala ng mga tao. Maling paniniwala ng mga tao tungkol sa Diyos. So, at number 2 po, dahil sa filosofiya ng tao. Ano yung philosophy ng tao? Ang Atenas po ay mayroong faith defender. Wow, may faith defender pa sila, no? Yung faith defender nila sa kanilang paniniwala. Ang tawag po nila doon ay mga philosopher. Parang ako philosopher. Natamaan naman ako dito. So, ako rin po noon ay isang pilosopo po talaga. Napaka-pilosopo kong tao, especially pag tungkol na sa religion at nasasaling na po ang aking mga ribulto. Nako, talagang makikipagtalo pa ako niyan. Talagang papanindigan ko at ipaglalaban ko po ang aking faith na salamat sa Diyos at nabago po at ipinakilala niyo po kasi talaga sa akin ang tunay na Panginoong Diyos na dapat sambahin. So, ngayon, basahin natin ang verse 18 po. Gawa 17, verse 18. Subalit, nakipagtalo sa kanya ang isang pilosopong Epikureyo at Estoiko. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na yan? Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangangaral tungkol kay Jesus at muling pagkabuhay si Pablo. So, bago po kasi sa pandinig nila yun. So, marami din ngayon na ganun sa atin. Nakagaya ko nga rin po, pilosopo dati. At ngayon naman po, ako po ang nakakaranas ng pinupilosopo rin po ako nung ibang tao. Pero syempre, nauunawaan ko nga po sila dahil ganun din po ako dati. So, akala kasi nila, di ba, yun yung katotohanan. Akala ko rin dati, yun yung katotohanan. So, talaga ipaglalaban ko yan. Talagang sabi nga po ng mga magulang ko, no, dapat daw nag-lawyer ako kasi, huli na, lumulusot pa. Parang ganun. Sa 10 katwiran, ako may 11 na kagad na sagot. Parang ganyan. Pero, syempre, ngayon po na Kristiyano na, hindi na po ganun. Minsan, tumatahimik na nga lang po ako. Parang, hindi na worth it makipag-debate. So, pag nasabi ko na po, yung gusto kong sabihin, lalo na sa salita ng Diyos, na-state ko na po. And then, may gustong makipag-debate sa akin, I just stop po. Parang, stop na. Nasabi ko na yung dapat kong sabihin. It's up to you kung maniniwala ka sa akin o hindi. Pero para maging cause pa ng away nating dalawa yun, ganyan ako. Kuklose ko na yung, yung lips ko. Pero once po yun na naipahayag ko na, yung nalalaman ko at yung tama na aayon sa Biblia. Pero hindi naman po ako basta-basta lang tatahimik, no? Kailangan ko rin pong maghayag. Pero hindi na po ako nakikipagtalo o nakikipagdebate para hindi na po makakreate ng gulo. Ayan. Sa pangatlo po, dahil sa mga nakikita at napapansin sa bayan. So, mga kapatid, hindi lamang sa Diyos-Diyosan ang pwede nating mapansin sa bayan na nagdudulot sa atin ng pagkalungkot. So, sa panahon natin ngayon, sila yung mga taong di naglilingkod ng tama, ng tunay at taliwas, at lumilihis ng landas ang mga tao sa Diyos. So, dito nga po, 'di ba? Yung mga hindi nga po natin kapanalig, nalulungkot na po na makita natin sila na nalilihis po talaga ng landas, na iba po yung paniniwala nila. 'Di ba? Lalo pa po yung mga tinatawag na backslider po ba yun? Yung mga tumalikod sa pananampalataya na mga kapatiran natin, ayun po talaga nakakalungkot po, 'di ba? Talagang doon po pag isa na po doon yung yung pamangkin ko, inamin niya po talaga sa akin na
Christian siya and backslider siya. Talagang grabe, nagdugo po talaga yung puso ko noon at nandun po yung panghihinayang. Parang, bakit? Andyan ka na, sayang naman. Parang, ayun, ang nagawa ko na lang po yun. Siyempre, kausapin pa rin po siya. Ay paliwanag sa kanya and then, siyempre po ipagdasal. Pero, yun nga po, will po ng Panginoon ang masusunod, hindi po ang will ko. Kung will ko po, siyempre gusto ko po doon siya, pero tinaas ko na po yun at dinalangin ko na sa Panginoon Diyos. Sana nga po, tulungan nyo rin po ako mag-pray na makabalik po siya. Di po ba? So, naway mapansin nila ang kaligtasan ay matatagpuan kay Jesus. Gusto ng Diyos na ang mga tao ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Gusto ng Diyos na sila ay magbagong buhay at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas nating lahat. Kaya yan ang misyon ni Apostol Pablo doon sa Atenas. So, now, mga kapatid, mananahimik na lang ba tayo kung nakakaramdam tayo ng spiritual na pagkalungkot? Hindi po ba dapat ipangaral natin si Jesus at yung pagsisisi? Kasi si Apostol Pablo po, nangaral din po siya ng pagsisisi. So, basahin po natin sa verse 30. Gawa 17:30. Sa mga nagdaang panahon, ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, ay inuutos niya sa lahat ng mga tao sa bawat lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. So mga kapatid, napakahalaga po ang pagbabagong buhay. 'Di ba? Dapat po tanggapin po talaga natin ang Panginoon Diyos na siyang tagapagligtas. So, ipangaral natin ang tunay na pagkakakilala sa tunay na Diyos. Ibig sabihin, hindi lang po tayo mananahimik. Diba? Kasi ayaw na natin makipagtala, bahala ka. So, dapat po andun pa rin po yung concern natin. Pero hindi ko po sinasabi na makipagdebate kayo, makipagtalo kayo, makipag-away kayo para lang i-insist po yung tunay, yung alam natin na totoo. So, tama na po na ipahayag po natin. Huwag po tayong basta-basta na lamang manahimik, no? Kasi ang lahat po tayo, 'di ba? Isa nga po sa goal natin, maiakay ang mga tao tungo sa Panginoon Diyos. So, wag po tayong manahimik. Siyempre, lalo na po yung mga mahal natin sa buhay, 'di ba? Gusto po natin na talagang makasama po natin sila sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya, wag po tayong manahimik. Mag-share po tayo, pero wag naman pong humantong sa pakikipagdebate o pakikipag-away para lang i-insist yung paniniwala natin. 'Di ba? Gaya po sa pagtawag sa atin ng Panginoon, may perfect timing po. Ang gusto po ng Panginoon, gawin natin yung part natin, and the rest, siya na po ang bahala. Kaya again, wag po tayong manahimik. I-share po natin ang gospel, ang salita ng Diyos. Kaya bilang sharer, bilang tayo pong mag-share, dapat po ay equip din po tayo. Ay, wait lang po Ayan, pasensya na po. Ayan, dapat po maging equipped din po tayo para naman po ay totoo po yung maipangaral natin at maiakay po nga natin sila tungo sa Panginoong Diyos. Asa na ba tayo? Ayun. Ayan, ipagpatuloy po natin ang pangangaral tungkol sa tunay na Diyos. Ipangaral natin sa kanila ang pagsisisi, ipangaral po natin sa kanila na si Jesus. At ang pagkabuhay ay mahalaga. Yung pagkabuhay ni Jesus, dapat matutunan po ito kung bakit nga po nabuhay, bakit ipinako si Jesus. 'Di ba? Na tinubos niya ang ating mga kasalanan. Yan, ipangaral po natin yan. Dahil nga po ang mga tao sa Athens kahit papano ay gusto rin nilang makinig ng mga bagong bagay. So, may mga tao rin po na hindi lang po talaga alam, gaya ng mga taga-Athens, may mga tao dyan na gusto rin makarinig ng salita ng Panginoong Diyos. So, mapapansin po natin sa verse 32, nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao.
May mga hindi po naniniwala, pero makikita rin po natin na talagang may mga nais na makinig pa. At may mga naniwala talaga at interesado sa pangangaral na ginawa ni Pablo. At in verse 33, at iniwan ni Pablo ang mga tao. Pero pagdating sa verse 34, ang sabi, may ilang naniwala sa kanya at nanalig sa Diyos. Kabilang dito sina Dionisio, nakaanib ng kapulungan tinatawag na Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris at marami pang iba. So makikita din po natin na marami talagang naakay, marami rin pong nagsisi, nagbago ng buhay, di ba? Nabago po talaga yung buhay nila at naglingkod sa Panginoong Diyos. So mga kapatid, ayan po yung huling bahagi ng Gawa 17. Mga kapatid, sa aking iiwang konklusyon, dito, marami pong ayaw maniwala sa ating ibinabahagi. Lalo na yung mga binabahagi nating mabuting salita ng Diyos at yung balita ng kaligtasan. Pero salamat pa rin po sa Diyos at eto tayo ngayon na hindi tumitigil para ihayag ang kanyang mahiwagang salita. At ang kanyang buhay na salita, patuloy lang po natin gawin na maghayag, ipahayag, lalo na po dun sa mga taong hindi pa alam na buhay at totoo ang Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos ay hindi ribulto, hindi siya gawa o kathang isip lamang ng tao, hindi siya gawa sa pilak, sa ginto, sa metal, o sa kahoy. Ang Panginoong Diyos ay totoo at buhay. At tayo po bilang Kristiyano ay nai-experience po natin talaga ito, di ba? So, patuloy po tayong maghayag ng salita ng Diyos. So, nakakalungkot man po na may mga ayaw pa rin magsisi, ayaw pa rin talikuran yung mga maling ginagawa nila. Diba? Ayaw pa rin kilalanin ang tunay na Diyos. Ngunit, may mga tao pa rin po at marami pa rin po ang mga taong talagang pakikinggan tayo at makakaunawa sa ating mga inaaral. Kaya mga kapatid, dear brothers and sisters, makiisa ka, makibahagi ka sa pagpapalaganap ng gospel o mabuting balita upang marami pang makapakinig. Kaya, yan, salamat din sa Panginoon Diyos sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon para ibahagi ang kanyang salita. Isa po itong blessing, isa po itong honor sa akin. Napaka-bless ko po na magkaroon ng chance na katulad nito na ibahagi ang kanyang salita at paglingkuran siya ng buong buo. Kaya, yun lamang po. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Glory to God, lahat ng ito ay tinataas at idinadalangin ko sa Panginoon naway naunawaan niyo po talaga ng lubos at ang Panginoong Diyos ang siyang kumausap po sa inyo. Ako lamang po ay isang instrumento. Ayan, gusto ko pong tapusin ito sa panalangin. Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, salamat po Panginoon sa pagbibigyan niyo sa akin ng pagkakataon upang i-share o ihayag ang inyong salita. Ako po'y naniniwala, Panginoon, na ang mga nakapakinig nito, Panginoon, ay maraming natutunan. Alam ko po, Panginoon, na kayo po ang nangusap sa gabing ito. Naway mabigyan niyo po ako ng maraming pagkakataon na ganito at tunay po ako'y nalulubos na nasisiyahan ng lubos, Panginoon, sa pagkakataong ito. Lahat ng ito ay tinataas at idinadalangin ko sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Glory to God po. All praise and glory belongs to the Lord. God bless you po at magandang gabi po sa lahat.